Praise the Lord. Hallelujah. Welcome po sa ating Homesal Fellowship sa araw na ito. Pagpalain po ang lahat sa pangalan ng Jesus. Amen. Tayo po ay manalangin para sa ating simbahan, sa buhay po ng ating pastor, at sa lahat po ng miyembro ng ating simbahan, at sa lahat ng miyembro ng ating Homesal Fellowship. In the book of Isaiah 29 verse 14, therefore, behold, I will again do a marvelous work among these people, a marvelous work and a wonder, for the wisdom of their wise men shall perish, and the understanding of the prudent men shall be hidden. Pray that in every service of Glorious Land Ministries this season, the Holy Spirit will manifest Himself mightily with notable miracles, leading to exponential church growth, using this Homesal Fellowship as a point of contact. Let us pray. In the name of Jesus Christ, Panginoon, nasusulat sa iyong mga salita. Sa Isaiah 29 verse 14, muli akong gagawa ng kababalaghan sa harapan nila, mga bagay na kahanghanga at katakataka. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, at aming ipinapanalangin na sa bawat gawain ng Glorious Land and Denominational Ministry sa mga panahon ito, na ang iyong banal na Espiritu ay ipakita ang kanyang pagkilos para sa mga himala na hahantong sa mabilisang paglago ng simbahang ito. Panginoon, maraming salamat at pangunahan mo kami sa aming Homesal Fellowship sa araw na ito, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Prayer for God's servant, Evangelist David O. Matthew. In the book of 1 Kings 19 verse 3, and when he saw that, he arose and ran for his life, and went to Beersheba, which belongs to Judah, and left his servant there. Thank God for defending and protecting David O. Matthew and family from all happenings of the world this season. Let us pray. In the name of Jesus Christ, Panginoon, pinapasalamatan ka namin, O God, sa patuloy mong paggabay at pag-iingat sa iyong lingkod, Pastor David O. Matthew, at ang kanyang pamilya, mula sa mga pangyayari sa buong mundo sa mga panahon ito. Pinupuri ka namin, Panginoon, pinapasalamatan ka namin sa patuloy mong pong pag-iingat sa iyong lingkod. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Prayer for members. In the book of Psalms 119 verse 105, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Thank God for revealing Himself through His word to genuine members, worshippers of God in Glorious Land Ministries via services of today and this season. Let us pray. In the name of Jesus Christ, Panginoon, nasusulat sa iyong mga salita sa awit 119 verse 105. Salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Pinapasalamatan ka namin, O Diyos, sa paghahayag mo ng iyong sarili, sa pamamagitan ng iyong mga salita sa lahat ng tunay na miyembro, mga sumasamba sa iyo sa simbahang ito, Glorious Land Ministries, sa pamamagitan ng gawain sa araw na ito at sa mga panahong ito. Pinupuri ka namin, Panginoon, pinapasalamatan ka namin sa iyong mga pagpapala, Panginoon, at sa pag-iingat mo sa bawat isa sa amin at sa aming pamilya. Pinupuri ka namin, Panginoon, pinapasalamatan ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Tayo po ay magandang ng awitin sa ating Panginoon. Ating pong i-welcome ang presensya ng Diyos. Sabi po sa kanyang mga salita sa awit 150 verse 1, ang lahat na may hininga ay magpuri sa Diyos. Amen. Hallelujah. Sabihin po natin ang presensya ng Diyos, atin po siyang awitan. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y parangalan,
Panginoon, hinahandugan ka namin, O God, ng pagpupuri. Panginoon, hinihingi namin sa iyo, nabigyan mo kami, Panginoon, ng pusong dalisay, O God. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Welcome po sa ating Home Cell Fellowship sa unang Martes ng buwan ng Mayo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa pribilehiyo na iyong ibinigay na makapagsalita sa harapan ito, Panginoon. Lord, bigyan mo kami ng kaunawaan sa mga salita mo na aming matutunan ngayon. At ito ay aming mai-apply sa aming mga buhay. Panginoon, linisin mo kami sa aming mga pagkakasala, sa isip, sa salita at sa gawa, upang kami po ay kalugod-lugod sa iyong harapan. Pinupuri kita, pinagpasalamatan sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating katuruan po ay Miracle Hands o ang mapaghimalang kamay ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay pinamumunuan ng kaalaman. At kapag ginamit natin ang ating kaalaman sa Diyos, ay hindi tayo mapapatigil o mahahadlangan ng kahit ano paman. So ang kaharian po ng Panginoon ay pinamumunuan lamang ng kaalaman, katotohanan at kabutihan. At kapag po ito ay ating ginamit at in-apply sa ating buhay, wala pong makakahadlang sa atin na kahit ano paman. Halimbawa po, mga sakuna, sakit, o kalamidad sa ating palibot, sa ating mundo. Amen. So napaka-importante po na malaman natin ang katotohanan tungkol sa kaharian ng Diyos. Sabi sa 2 Corinthians chapter 11 verse 10, ang bawat isa'y sa ngalan ni Kristo na sumasa akin, hindi ko ititigil ang pagmamapuring ito kahit saan dyan sa Akaya. Amen. So sa pamamagitan po ni Kristo na sumasa atin, hindi po tayo dapat tumigil na papurihan siya, parangalan siya, at ipagmalaki kahit saan na tayo naroon. Amen. Ang katotohanang inihayag sa atin ang siyang nagbibigay sa atin ng tagumpay at lumakad sa buhay ng buong pagsuko. Amen. So sa pamamagitan po ng katotohanan na inihahayag po sa atin ng banal na kasulatan, ito po ay nagbibigay sa atin ng katagumpayan na tayo po ay lumakad sa katotohanan at isuko ang ating buhay. Amen. Isuko ang ating buhay sa Diyos. Ang pagdiskubre sa katotohanan ang nagbibigay ng tagumpay laban sa mga pagsubok sa buhay sa lahat ng pagkakataon. Amen. Tayo ay isinilang sa kaharian ng Diyos upang ipakita ang dakilang kapangyarihan ng Diyos. Bilang anak ng Diyos at kanyang pinili, dapat lamang po na ipakita natin ang kanyang dakilang kapangyarihan. Amen. Sa pamamagitan ni Kristo na kanyang bugtong na anak. Si Kristo ang naghayag ng tungkol sa kanyang Ama, na ating Ama rin, ang Diyos. Amen. Ang imahe ng Diyos. Sabi sa Genesis chapter 1 verse 26 to 27, pagkatapos likhain ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos, ngayon lalangin natin ang tao. Gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon, at lahat ng hayop maging maamo o mailap, malaki man o maliit. Nilalanga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki
at isang babae. So napakaganda po ng verse na ito dahil dito po ipinapakita bilang tao kung gaano tayo ka-espesyal na nilalang ng Diyos. Binigyan niya tayo ng kapangyarihan upang pamahalaan ang mga ibon, hayop o ano pa man na kanyang nilalang sa lupa. Amen. Lahat ng mga mananampalataya ay nilikha na kawangis ng Diyos. So tayo pong mga believers, lahat po tayo ay nilikha po ng Diyos na ayon sa kanyang kawangis. Hindi sa pisikal na aspeto, kundi sa espiritu. Amen. So dahil hindi man natin nakikita ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ay kanya tayong katulad dahil tayo ay pinanganak sa Espiritu Santo. Sa paglilikha, ang Diyos ang ating Ama at tayo kanyang lahi o mga anak. Sabi sa Gawa, chapter 17, verse 29, yamang tayo'y mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na siya ay tulad ng larawang ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at kamay ng tao. So sa totoo lang po, marami po talagang hindi naniniwala o mga non-believers na hindi naniniwala sa Diyos dahil ito ay iniisip lamang nila na kathang-isip lamang. Hindi totoo, pero nagkakamali po kayo dahil ang Diyos ay siya lamang ang naglikha sa atin at marapat na siya ay ating sambahin. Siya ay katotohanan. Siya ay espiritu at katotohanan. Amen. Hindi po siya kathang-isip lamang. Sa paglilikha sa atin na kalarawan ng Diyos, ang intensyon o layunin ng Diyos para sa atin na kanyang mga anak ay magiging kanyang katulad. So kung ano po ang kabutihan na ginawa ng Diyos sa atin, dapat po ay maging katulad din tayo niya. Maging mabuti rin po tayo sa ating kapwa, sa ating mga kapatid. Amen. Ang buong kahulugan ng salitang imahe o kalarawan ay patungkol sa totoong pagkatao at kaugalian ng isang nilalang. Sabi ng Diyos, gagawin natin ang tao na ating kawangis at ating kahalintulad. Ang ibig sabihin ng Diyos, likhain ang tao ayon sa kanyang kaugalian. So kung gaano po kadakila at kabuti ang Diyos, dapat po ay ganun din po tayo bilang kanyang espesyal na nilikha sa mundo. Kaya naman, tayo ay nilikha katulad ng Diyos, sa kaisipan na katulad sa Diyos, gumawa na katulad sa Diyos, at ipakita natin ang tunay na kaugalian ng tunay na maka-Diyos. Amen. So dapat po ang ating pong kaisipan ay ihalintulad din po natin sa Diyos. Na wala po siyang ibang gusto kundi ang kabutihan ng tao. At gumawa rin po tayo na katulad sa Diyos. At namuhay na ang kaugalian ay tunay na maka-Diyos. Amen. Kapag tayo ay isinilang muli at tinanggap ang Espiritu ng Diyos, matatanggap natin ang Espiritu ng hindi pagkatakot, ngunit kapangyarihan. So kapag tayo ay isinilang muli sa pamamagitan ng banal na Espiritu, wala tayong mararamdaman na takot, bagkus ito ay kapangyarihan, pag-ibig at mabubuting pag-iisip. Amen. Sabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Amen. So yung espiritu po na ibinigay sa atin ng Diyos, hindi po espiritu ng pagkatakot. Kundi, bagkos ito ay espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Amen. Ibig sabihin, sa kahalintulad na kapangyarihan ng Diyos ay napasa atin dahil tayo kanyang mga anak. Amen. Tayo puno ng kanyang
kapangyarihan. Sabi sa John chapter 4 verse 24, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen. So, ang Diyos po ay Espiritu. Hindi po siya natin nakikita. Siya ay Espiritu. At dapat lamang na siya ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen. Hindi po sinabi dito na dapat natin siyang sambahin sa pamamagitan ng idol o Diyos-Diyusan. Amen. Dahil siya po ay Espiritu at katotohanan. Sa nasabing Bible verse, pinapakita lamang na ang Diyos ay Espiritu. Sapagkat tayo nilikha ng kawangis ng Diyos, tayo rin ay Espiritu sa dahilang ating tinanggap mula sa Kanya. Ang leon ay mananatiling manganganak ng isang leon. So tayo bilang anak ng Diyos, katulad din tayo sa Kanya. Amen. John chapter 10 verse 34 to 35. Nais ko lang pong idagdag na hindi ibig sabihin na katulad, ang ibig pong sabihin na katulad sa kabutihang nais ng Diyos sa atin. Kung gaano po kabuti ang nais ng Diyos sa atin bilang Kanyang mga anak, ay dapat ganun din tayo. Kabutihan lamang ang ating gagawin. Amen. Sabi sa John chapter 10 verse 34 to 35, tumugon si Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan. Amen. Ang katotohanan sa tao ay ang Espiritu at hindi lamang sa pisikal na katauhan na ating nakikita. Tayo ay nilikha sa Espiritu na kawangis ng Diyos at Kanyang kahalintulad sa makatuwid. Ang ating katawan ang siyang nagdadala ng buhay mula sa Diyos. Ang gawain ng katawan ay ginawang posible. So kung ano man po ang kagustuhan ng ating laman, ginawang posible ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang presensya mula sa buhay na galing sa Diyos na nananahan sa ating laman, sa ating katawan. Amen. Mga kapatid, makikita natin na ang nananahan sa loob natin ay ang katotohanang buhay na nagmumula sa Diyos. Amen. Sa aklat ng Genesis, sabi ng Diyos, likhain natin ang tao na ating kawangis at kahalintulad ng ating kagustuhan. Ibig sabihin lamang na ginawa o nilikha ang tao na kahalintulad sa buhay at kagustuhan ng Diyos. Ang ating buhay ay hindi magkukulang sa anumang bagay sa lahat ng pagkakataon. In Jesus' name, Amen. Sabi sa 1 John chapter 5 verse 11 to 12, at ito ang patutuo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng Kanyang anak. Ang pinananahan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Amen. So, ipinagkaloob sa atin ang buhay. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. Ngunit, makakamtan lamang natin ito kapag ating tinanggap si Jesus Christ na Kanyang bugtong na anak. Amen. At sa mga hindi tumatanggap kay Jesus Christ, sila ay walang buhay na walang hanggan. Amen. Glory to the Lamb of God. Bilang anak ng Diyos, hindi tayo ordinaryong tao lamang. Hayaan natin na ang Diyos ang kumilos sa buhay natin saan man tayo naroroon. Amen. Upang tayo ay tawaging anak ng Diyos at
Tayo po ay manalangin para sa ating kaligtasan, upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sundan lamang po ako sa aking sasabihin. Panalangin para sa kaligtasan. Panginoong Hesus, ako'y lumalapit sa iyo, ako'y isang makasalanan. Hindi ko kayang tulungan ang aking sarili. Patawarin mo ako sa lahat ng aking pagkakasala. Ako'y naniniwala mula sa aking puso na ikaw ay namatay para sa akin. At ikaw ay muling binuhay ng Diyos sa araw na Sa araw na ito, ikaw ay aking tinanggap, Panginoong Hesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Linisin mo ako ng iyong banal na dugo, iligtas mo ako sa kasalanan at kay Satanas upang maglingkod sa buhay ng Diyos. Salamat, Hesus, sa aking kaligtasan at sa aking pagkabuhay muli. Sa pangalan ni Hesus, Amen. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Mapagpalang pagsasama-sama po mga kapatid sa Panginoon. Ngayon po ay offering time, blessing time. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Gawa 20 verse 35b. Alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Amen. Atin pong itaas ang ating mga handog sa Diyos at atin pong ipanalangin ang ating mga tithes and offering. In the mighty name of Jesus Christ, Lord, we give you all the glory, we give you all the thanks for the privilege you have given to us to give. Salamat sa maraming pagpapala na iyong ipinagkakaloob sa bawat isa sa aming Panginoon. Naway tanggapin mo ang aming mga handog for the expansion of your kingdom. We give you all the glory in the name of Jesus Christ. Amen. Cast your offering. Hallelujah. Announcement po, lagi po nating i-follow yung Facebook po ni Pastor. Lagi po doon ina-upload ang ating mga teachings at sa YouTube po na atin pong panoorin, hindi lamang po basta mag-like at mag-comment, atin pong panoorin ito palagi. Maraming salamat po at tayo na po ay magtatapos. To all that will watch this service, glorious self-fellowship, may the power of the Holy Spirit bless you and your families. Evil shall never come near household. Sa pamamagitan ng gawain ito, tanggapin mo ang iyong himala at mga patotoo. Kapayapaan at magandang kalusugan ay sumasa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagpalang pagsasama-sama po mga kapatid sa Panginoon. Amen.